Kakak, meron na namang pasorbe itong False Asia. Napapansin nyo din ba yung kanilang cycle? Pagka kunwari si Sarah merong issue, si Sarah merong press con or interview, tapos agad-agad meron talagang kasunod yan na survey. So dito tayo sa survey ng False Asia. O, sabi, walang napapanagot sa korupsyon. Si BBM daw walang napapanagot sa korupsyon. Wow, nakakahiya naman sa dating presidente na alam na nga na merong pagnanakaw sa DPWH pero walang ginawa. O sige na, sabihin natin, walang napanagot sa korupsyon sa panahon ni Pangulong Marcos? Sure ka ba? Kamusta naman yung Diskaya, yung number 1 na kontraktor ng mga Duterte nung panahon nila? Di ba nasa kulungan na? At dito naman sa 15.3% na to, na hindi daw tumupad sa pangako. Wow! Kamusta pala yung si Sarah, no? Maalala natin, sinabi niya dati, 100 billion, bigyan niyo ako ng 100 billion. Siya na daw bahala, ayusin ang problema sa basic education. Anyari? Natupad ba niya? Nawala nga yung pera di ba? Dito naman tayo sa 13.8% na nagsasabi na hindi daw gumaganap ng kanyang tungkulin. Wow! Hindi gumaganap ng kanyang tungkulin? Ay! Bulag ba kayo? Lagi ngang nasa ground yung Pangulo natin. Lagi siyang hands-on sa kanyang ginagawa. Kahit saang-saang lugar na nga siya nakakarating. Lagi siyang nandun para tingnan at i-check kung natutuloy ba yung proyekto at naayos ba yung proyekto na kanyang pinapatupad. Diba? Sino kaya panay gala? Sino kayang hindi nag-stay dito sa Pilipinas? Dito naman tayo sa hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Wow! Di ba nung panahon ni Duterte, nagsisigaw din kayo na mahal yung bilihin? Maalala nyo nga, nasa 80 na yung bigas noon At maalala ko, merong video yan sa Basilan, na yung mga tao doon, kumakain na lang ng kamuting kahoy, ng marang na prutas, kasi 10 pesos lang daw yun sa kanila. Kasi sobrang mahal talaga ng bigas. Naalala nyo yon? Pumalo na kasi sa 80 pesos ang kilo ng bigas sa Tipo-Tipo Basilan. Kaya ang ginagawang kanin, piuto na gawa sa kamuting kahoy o yung nilupak ng mga ibang taga-Basilan, putas na marang ang alternatibo para lang hindi maging state of kalam ang tiyan. Gaano nga ba kalaki ang minahalang bigas? Dati, triple makabili kami 30 kilo, ngayon 80. Oh, bakit hindi kayo umangal nun? Kung ang presyo ng bilihin ngayon yung tinutukoy nyo na tumataas, gasolina tumataas, normal, kaya may gera ngayon sa Middle East. Kahit dito sa Middle East, mataas din po ang presyo ng mga bilihin. Kahit nga po mga gasolina din dito, tumaas din po yung presyo. Ganun. Okay, dito tayo sa 12.0%. Pagkakasangkot umano sa korupsyon. Pagkakasangkot sa korupsyon, di ba nag-file na kayo ng impeachment laban sa Pangulo? Bakit hindi nyo na pa-impeach? Kasi wala kayong ebidensya. Puro lang kasi chika-chika. Puro lang lahat paratang. Pero wala namang ebidensya. Kung totoong sangkot ang ating Pangulo sa korupsyon, dapat nung nag-file kayo ng impeachment, doon nyo nilatag lahat ng ebidensya nyo. At kung may matibay kayong ebidensya, sana wala na ngayon si Pangulong Marcos sa kanyang posisyon. Diba? Okay, dito tayo sa kulang sa aksyon laban sa kriminalidad. Wow! Sige nga, i-search nyo nga kung kaninong administrasyon ang madaming data or mataas ang datos ng krimen. Ha? Tingnan nyo nga kung kaninong administrasyon ang may pinakamaraming krimen na record. Ha? Yan sinasabi natin Alam nyo, hindi na talaga ako maniwala dito sa mga pa-survey na to. Kasi, maalala natin, ang survey nila sa Antipolo, diba? Sobrang hindi makatotohanan. So, wala nang rason para paniwalaan nyo pa yung mga survey na to. So, False Asia,
Falls Asia.